Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung press release na yon ng Speaker. Sa pagkakaalam ko, ang impeachment complaint ay kaugnay sa pagpapanagot ng isang impeachable officer. At walang kinalaman sa pagsuporta sa liderato ng Kamara. Ihahalin tulad ko na lang siguro dito. Na ma-convict o ma-acquit ba sa dami o liit ng boto, magre-reflect ba yon sa suporta sa akin ng mga mambabatas dito sa Senado? Sana hanggat maaari wag nating iugnay masyado sa politika o pangangampi ang prosesong ito dahil naihain na nga. Ayoko nang bigyan ng kulay politika ito, magkabilang kulay man, green man o red o yellow o anuman. Sir, ang isa bang senatorial candidate can act as a defense lawyer? Candidate, what do you mean? Kasi may isang senatorial candidate, di ba? Parang may state, Attorney Vic. Sino? Attorney Vic Rodriguez. Nag-volunteer na agad siya? Oo. Kailangan muna siyang tanggapin ng kliyente bago siya makapag-volunteer. Parang, ang pag-volunteer ng abogado sa kaso, alam kong tawag dyan ay ambulance chasing. Hindi yata tama yun. Marapat ang kliyente, ang akusado, ang ini-impeach, ang mag-anunsyo ng kanyang mga abogado. At hindi para i-volunteer yung serbisyo ng abogado. Yan ay nasa ethics ng mga abogado. Okay, RG. Sir, I think in the past it was reported that the former president would like to be a defense counsel for the vice president. Actually, that would be expected. Sinabi na niya yan, abogado siya, abogado rin. Si Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa. Hindi ko na ikakagulat yan kung mangyayari man yun. There's no legal impediment to that. There is none. So, sorry ko In consider... fact, even the Vice President herself can represent herself in addition to other lawyers. So, sir, i-consider nyo sa pag-draft ng rules kung papayagan ng isang senatorial candidate na maging defense lawyer? By that time, tapos na ang halalan. Hindi na siya kandidato, abogado na lamang siya. Okay, Amor. SP, to clarify po, yun pong pagsasagawa or pag-amend ng rules for the impeachment trial, hindi din siya gagawin during the recess or it's something na pwedeng gawin during the break? Ngayon na namin gagawin lahat ng pag-aaral, lahat ng panukala, pero kailangan yan aprubahan ng plenaryo sa sesyon ng Senado. So, drafting, sir? Yes. Pero mahabang proseso din yun dahil maraming kailangan i-update sa rules. Kung maalala nyo, mula nung aktual na nakatapos ng impeachment ang Senado sa impeachment ni dating Chief Justice Corona, hindi pa na-update yung rules. At maraming butas yung rules na yon na hindi rin in-update matapos yung karanasan ng Senado nun. Dagdag mo pa dyan yung mga pagbabago sa rules na inilabas ng Korte Suprema para mas mapabilis, mas maging efficient yung trial. Ika nga. But I will state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko, that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and, matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ng Senado. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na si Vice President Sara Duterte. At bagaman hindi pa na-convene yung impeachment court, matter of course na lamang yon, ministerial ang pag-take ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito. Hindi na rin may kakaila yun. Pero kailangan pa matapos mangyari yon, i-amend yung rules, i-update yung rules, i-convene yung court, or base sa rules, pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kinoconvene ang impeachment court dahil nga patapos na ang termino ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga maiiwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa,
ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply dun sa answer, ang pagsusumite ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig, ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila, o ito, concede na namin, tama na yan. Ito, hindi kami papayag dito. Pagdebatihan natin yan, presentahan natin ebidensya dyan, o pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahanin ninyo, bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sang-ayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028. Kumpara dun sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break, kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag-aksaya ng panahon, ika nga, ang Senado, at ng forthwith trial may proceed already. Sir, ang status po ngayon is tinitingnan pa po ni Senate Secretary and kayo po mismo titingnan nyo pa yung impeachment, Siya na articles of lang. impeachment. Siya Si na lang. Senate Secretary lang. Kasi ang titingnan lang naman niya, sufficiency in form and substance in terms of the signatures nga. Nag-comply ba yung verification, yung under oath na form? Napirmahan nga ba ito ng 1/3, which is 102? Pero ayon sa ulat sa balita, 70% ang pumirma. So sobra doble o doble ang pumirma. Sobra doble ang kinakailangan bilang ng pumirma. So yun lamang naman ang gagawin niya. Matapos nun, ilalagay nila dapat yan sa agenda eh. Pero hindi tayo nga umabot doon. Dahil nga kapos, gahol sa oras at bakit ba kasi last minute at last hour na? Pero sir, bibigyan ng copy yung mga senators para mabasa na nila? Yes, in fact, we will make it public. I don't see any reason why it should not be made public. It is not a secret document. It is a public document and I believe it should be made public. Sir, sorry, last na po. When is the earliest po sa tingin nyo na mapag-uusapan ninyong mga senador yung rules? June 2. Okay. No, formally, in plenary. In plenary. Pero sir, yung pagdadraft ninyo? Hindi kami na yun. Secretariat principally ang gagawa nun. Hindi na mga senators? Hindi na siguro. Magkukonsultahan na lang kami either virtually about this and simply consult them on the rules. Okay, before Mayan, So, RG, to finish, siguro magda-draft ang secretariat. Papadala na lamang sa mga senador for comment or inputs. Para at least pag-resume namin sa June 2, medyo joined na yung issues. Ika nga, kung ano na lamang yung pagbobotohan kung meron man. okay, before Mayan, RG, Mav, and Cecil, may patanong lang dito, sir. Just to put on record, if BP Sara is found guilty by the impeachment court, does that mean she could no longer seek for any government position? Perpetually disqualified na po ba siya? Yes, the penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. Okay, Mayan. And then RG. Good morning, Mav, sir. Sir, ako ba, ate? Ay, oo nga pala. Isa na una pala siya. Sorry, dalawang Sir, Mayan. sir, sabi mo kanina, kailangan amend yung rule, magkakaroon kayo ng pre-trial, mahabang proseso. Yung kay Justice Corona dati, umabot ng 2 months bago nagsimula. So ano yung chance ngayon ng impeachment dito sa Senate? Wala na. Anong ibig sabihin sa kasalukuyang Senado? Yes, sir. Kasi 1 month na yung natitira sa 19th sa Congress. Kung ang sinasabi mo ay trial, magkakaroon ba ng trial sa 19th Congress? Depende sa rules na i-approve namin. Kasi gaya ng sabi ko, isa sa mga posibilidad, yung innovation ng Korte Suprema of late, meaning pagkatapos ng rules namin noon, na pwedeng mag-receive ng ebidensya ang commissioners, na pwedeng buuin ng may iwang 12 senador, na maaaring magsimula ng bago mag-June 30. So 19th Congress pa rin yun. Kung yan ang magiging pasya ng Senado ng 19th Congress kaugnay ng rules. So may posibilidad. Trial pa rin yun Bagaman presentasyon ng ebidensya sa commissioner ang technical na salita, trial pa rin yun. So, hindi pa din lumipat ng 20th Congress? Kasi naiwan yung 12
lalampas ng 20th Congress o aabot ng 20th? Aabot ng 20th Congress, oo. Okay, Mayan, okay. Halos tiyak na yon. Aabot ng 20th Congress at ang magpapasya na rito ay ang 20th Congress at hindi ang 19th Congress. Sir, Malalaman pa lamang natin yan matapos ang halalan. Sir, may patanong uli. Si Erap na pardon, pwede bang ma-pardon din si Sara at eventually run again? Yes, Erap was not impeached. Erap was convicted and then was pardoned. Yes. Dun Not yung by the pardon. impeachment court. Okay. Dahil hindi naman natapos yung impeachment ni dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2. Okay, Mayan. Sir, to be clear lang. Hindi pa ba clear? Hindi pa clear. Hindi. Sir, kasi yung natanong na kayo na pero para lang mas malinaw. Yung kay Senator Coco na sinasabi niyang special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened. When we, the legislature, the Senate as a legislature, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court. Hindi naman nangyari lahat yun eh. During session. Hindi kami pwede paano namin i-refer yung impeachment sa Rules Committee para i-report out ng plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene yung impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang session? So parang dapat sana kahit paano na-report out man lang kagabi sa session. Tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo ng impeachment court, pwede during the break bumuo? Hindi pa rin. Kailangan kasi yung Plenary pagsumpa namin at pag-convene ng impeachment court is in session. Ulitin ko ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Process lang. Sila mahigit 2 buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman entitled kami ng ilang araw man lang. Thank you, sir. That's all for me. Okay, RG and then si Mav and Excuse then me, sorry. Cecil. Sir, of course, there are those na may mga nagre-react na doon sa sinabi nyo kanina that it cannot be done during the break and that sa June 2 na ang earliest action. What is your message to them? Magbibingi-bingi ang School of Acting ako dun sa mga pabor sa impeachment complaint at laban kay Vice President Duterte. Magbibingi-bingihan din ako dun sa tutol sa impeachment at ayaw kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin trabahong pakinggan sila. Trabaho namin gampanan yung aming tungkulin. Sa abot na aming makakaya, base sa itinatalaga ng batas at hindi base sa gusto ng magkabilang panig na klaro ay partisano, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay Vice President Sara Duterte. Wala kaming pakialam sa mga yan. Sir, just to be clear, until the Senate renders a decision on the merits of the case, she remains Vice President. Definitely yes. That is what the law states. Pero sir, right na. Unless, just for the sake of argument, because this was in part of our history, March 23, and I hope I will not be misquoted for this, March 23, final ang impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez. March 26, kinonvene ng Senate ang impeachment court, tapos nag-adjourn agad. In-announce na May 19 o May 9 ang impeachment case i-hear. April 29, nag-resign si Ombudsman Gutierrez. So that is the only instance na hindi matutuloy yung impeachment. Dahil ang parusa lamang sa impeachment ay pagkakatanggal sa pwesto and perpetual disqualification. May posibilidad sana na tinuloy ng Senado yon. Dahil yung resignation ay pagkakatanggal lamang sa pwesto. Pwede pa sana nilang ituloy yun para dun sa absolute perpetual disqualification. Pero minabuti ng Senado noong panahon yun na wag nang ituloy at i-dismiss na yung kaso. Pero sir, right now, walang nang pressure o kumakausap sa iyo from both sides para yung isa, bilisan, aksyonan, o iba naman para upuan itong Well, impeachment. maraming bumabanat sa media magkabilang panig na gustong madalin o gustong Mag-aksyonan. i-dismiss ito. Pero walang epekto naman. At tulad ng sabi ko, hindi ko papakinggan yung mga boses na yan. Ang papakinggan at susundin lamang namin ay yung tinatalaga ng batas, ng aming rules, at kung ano ang tingin naming tama, parehas, patas, at magbibigay ng mas mataas na kredibilidad sa proseso ng impeachment.
anuman ang kalabasan o maging resulta nito. Among your colleagues, sir, wala din ganong pressure, magkakaibang sentiments. Hindi kami nagkausap. Siguro itong mga susunod na araw pa lang kami magkakausap-usap pag nagkita-kita sa kampanya. Pero ulitin ko, walang nangyaring meeting, pagpupulong o caucus na napag-usapan ito para yung mga sentimentong binabanggit nyo ay masabi o mailahad na aking mga kasamahan dito sa Senado. Okay, ma'am. Cecil and then Robert. Sir, pwede pa explain lang po na magkaiba yung session days sa trial days. Iba yung legislative calendar. Iba. Nung nagdaan, ang ginawa nila ay, kung naalala ko, tama, hapon ba? Yung sa Corona? Opo. Sa umaga yung regular Hapon, session. tapos sa umaga yung regular session. Pwede rin naman naming gawin uli yun. Or baliktad, umaga yung hearing, may takdang panahon, at yung session ang wala. Para mas mahaba yung talagang trabaho namin ng legislasyon. Kesa may cap yung trabaho namin sa legislasyon, we can switch it up. Pwede naman namin pagbaliktad rin yun. Yes, ma'am. Sir, kapag po nag-convene ng impeachment court, you have the power to compel VP Sara to appear here. She cannot say no. Kapag ka kinakailangan, oo. Pero kapag ka hindi kinakailangan, the accused, the subject of impeachment, the respondent, the defendant in an impeachment case, can waive his or her appearance. Kinakailangan lamang naman, ayon sa rules of court, na mag-appear ang isang defendant o akusado, una kapag ka arraignment, para sabihin niya, inaako ba niya o sinasabing hindi niya inaako yung mga paratang laban sa kanya, o pangalawa, pag kailangan siyang i-identify ng isang testigo. Maliban sa dalawang pagkakataong yon, merong ika nga waiver of appearance na tinatawag sa ilalim ng rules of court that has supplementary application sa impeachment court. Bakit si Chief Justice Corona inaresto during the trial because he tried to walk out? No, hindi siya inaresto. Pinigilan siyang lumabas. Nandito na ako nun. Pinigilan siyang lumabas dahil sa kalagitnaan ng kanyang testimonya, tumayo siya, bumaba, at sinubukang lisanin yung korte. Isa pa pala yun, kailangan namin gumawa uli ng ganun. Sira na yun. So may limit ba yung ipipresent? Naalala mo yun, RG, yung sira na yun. Oo, yung Maghahanap pa. 13 years. Kaya nga, wala na. Kinain na ng ana yun. Pero sir, may limit ba yung pwedeng i-present na witness ng prosecution and defense panel o wala? Wala, pero yan ay pagkakasunduan sa pre-trial. Naulitin ko, pwedeng magawa bago magsimula ang 20th Congress para nga hindi kami pabanjing-banjing at nag-aaksaya lamang ng panahon. Ulitin ko, hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin namin labis na ipagpapaliban ito ng walang dahilan o rason. Okay, Cecil. Sir, balikan ko lang yung isig. What if malaman ng secretary pag-check na may mga isig? Ano yung magiging? Basta't 1/3 pa rin. Basta ma-meet yung 110. Basta't may 102 pa rin. Hindi na mahalaga sa amin kung 103 pa yan o 105 o 107 o kung sino yon. Ang mahalaga, mambabata sila at may 102 signatures. Sir, may effect ba ito sa economy? Itong mga political issue na ito? Anumang ingay ng politika, palaging may posibleng epekto sa ekonomiya. Pero ang pangontra dyan ay kapanipaniwala at stable na proseso at procedure. Tulad ng sinusubukan kong gawin ngayon at i-establish ngayon. Para yung expectations ay tempered, walang tanong na hindi nasagot, walang alinlangan kung ano ang mga mangyayari sa susunod na araw, linggo at buwan, sa kabila ng anumang ingay na nagmumula sa pabor o kontra sa impeachment, sa pabor o kontra kay VP Sara. Ito, ang mga binabanggit ko sa inyo ngayong umaga, ito ang magiging proseso ng impeachment sa mga susunod na linggo at buwan. And lalo magkakaroon ng confidence yung mga investors na okay naman yung situation sa Oo, dahil ang impeachment ay isang prosesong nakasaad naman sa saligang batas. This is not an extra constitutional process. In fact, this is a purely constitutional and legal process provided for in our Constitution on how to make certain high officials of the country accountable
for their actions and or inactions, specifically as alleged, for alleged culpable violation of the Constitution, bribery, treason, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of the public trust. Okay. Sir, may umuguin daw kagabi na po kasi hindi yata nadinig niyo po yun? Leadership sa... Hindi. Piso isa naman na yan. Again, I will reiterate what I said earlier. It is a rumor until it happens. Pang-counter daw yun ng mga Duterte, sir, dun sa impeachment. Again, it is a rumor until it happens. Bakit? Pag nagpalit, ano mangyayari? Baka kung ano nila, Anong ibang ang mangyayari daw? Kaya. Sabi nung chismis. hindi matuloy. Anyway, Robert, and then Mean, Amor, and Raymond. Sir, balikan ko lang po yung discussion nyo kanina regarding dun sa special session. Sabi nyo po pwede ang special session provided na ipinatawag ng Pangulo doon sa mga mahalagang panukalang batas. Granted po na may special session, halimbawa magkakasama na rin kayo. Yung possibility na matakel pa rin ito bilang sidelines halimbawa or kaya i-convene yung impeachment court po, pwede po ba yun? Posible. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Kasi ang kapangyarihan ng Senate President ay i-agenda lamang ito. Yung ginagawa naming mga referral sa floor na walang nag-object, sa anumang oras pwede mag-object kahit sino at pwedeng pagbotohan yon bago ma-refer. Maskin lahat ng ginagawa namin sa plenaryo are done through a proper motion. At kung mapapansin niyo, parang gas-gas na lang sa tenga siguro, masyado na kayo at tayong lahat sanay. Palagi nagtatanong ang presiding officer, is there any objection? There being no objection, motion is approved. So, pag may nag-object, pagbobotohan. Pero lahat ng naganap o nagaganap sa plenaryo, pinahintulutan ng mga miyembro. Last na lang po. Sir, ano po ang mangyayari halimbawa po yung uupong hukom na senador, may kamag-anak po na kongresista na pumirma doon sa impeachment halimbawa ng Vice President. Ano pong mangyayari sa kanila? Ang pag-inhibit ng huwes sa rules of court man o sa rules on impeachment ay voluntary sa parte niya. Walang proseso para pwersahang ipa-inhibit sa pamamagitan ng botohan ang sino mang hukom sa anumang paglilitis. So, kung meron mang ganyang pagkakataon, desisyon niya. Pero babalik rin ko. O de kung may posisyon pala yung pumirma, may posisyon din ba yung hindi pumirma na kailangan din mag-inhibit yung kamag-anak nun? Hindi naman siguro, di ba? Bakit nyo sasabihin kailangan lang mag-inhibit yung pumirma? Bakit hindi nyo sasabihin dapat mag-inhibit yan yung hindi pumirma? It cuts both ways. But for me, it's a purely voluntary act, whether an impeachment judge will inhibit himself or herself. Sir, follow-up doon. Pwede daw bang ma-disqualify ang sinumang senador na nag-express ng opposition sa impeachment? Ma-disqualify saan? Sa pag-act as impeachment judge. Kasi may nagsabing, oo. Sabi na kasi na para sa kanya acquit. Hindi, parang tututulan ko hanggang dulo yung impeachment. 19th Congress ba yan o 20th Congress? Kasi ang magpapasya, 20th na eh. So, ang tinatanong ko sa inyo, yung senador bang nagsasabi niya na i-acquit ay 19th Congress ba siya o 20th Congress? Kung manalo, sir. O de, hindi pa natin alam. So, 19th nga ba o 20th? Kaya yung tanong ko, di ba? Pero sir, kung sakali, na hanggang 20th, Again, I will admonish and keep on reminding the senators who will surely be part of the impeachment court, either in the 19th or 20th Congress, dahil impeachment court pa rin naman ang magpapasya ng ilang preliminary na mga bagay. To kindly, please, refrain from talking one way or the other for or against the impeachment or against or the impeachable officer in relation to this case. Pwede naman nilang purihin si Vice President Sara hanggang langit kung gusto nila nang walang kinalaman at hindi pumapatungkol sa impeachment. Wala namang problema yun. Pero this is a mere reminder and admonition. Wala naman akong kapangyarihang pigilan o busalan ng kahit na sinong miyembro na nais magsalita kaugnay nito. Mean, Amor, and then RG. Ay, Raymond pa pala, sorry. Actually, mainit dito ha.
Mainit siya. Hindi niya ka-jacket-jacket. Kaya lang malulunod ako sa... Hi sir, good morning. Sir, ito kasi walang jurisprudence, walang president na yung tumanggap na composition ng Senado sa impeachment complaint ay itatransfer doon sa incoming Congress. So ano yung parang legal or constitutional basis natin na pwede nga na ma-push through doon sa incoming new composition of Congress? Tama ka na unang beses lamang mangyayari ito sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi. Pero sinabi ko rin na may pagkakaiba. May pagkakataon sa Amerika na tumawid na yung impeachment sa panibagong kongreso. Pero ang pagkakaiba nga, 2/3 kasi ng senador doon ay naiiwan pa. Dito, 1/2. Pero tatawid ang pagiging Senate President kung hindi pa tapos ang kanyang termino tulad ko hanggang 20th Congress. So, gaya ng sabi ko kanina, may basehan tulad ng ibang collegial courts. Ulitin ko, yung mga nakabinbin bang kaso sa Korte Suprema, pag may nag-retire na justice, 1, 2, 3, 4, 5, dismissed yun at kailangan mo mag-file uli. Yung mga nakabinbing kaso ba sa Sandigan Bayan, sa COMELEC, sa Civil Service, sa Court of Appeals, dismissed ba yun pag may nag-retire na isang maestrado? Ang sagot din ay hindi. At yun siguro ang pinakamalapit na analogy, comparison na pwede natin gamitin sa impeachment court, na collegial court din. Minsan nga, bibigyan pa kita ng mas malalang sitwasyon. Yung ordinaryong korte natin na isa lang ang judge, nag-retire yung judge. Ibig sabihin ba nun, lahat ng pending na kaso sa korte niya, dismissed? At kailangan i-file uli dahil nagpalit ng judge? Court of record ang ating mga korte tulad ng impeachment court. Siguro ang basihan ay hindi na tumutuloy-tuloy yung Senado or semi-continuing body ang Senado. Ang basihan ay court of record ang impeachment court. At dapat lamang na magpatuloy yon hanggang matapos yung kaso. At hindi dito dapat kinikilala yung pagpapalit nung nakaupong mahistrado tulad nga ng sa ordinaryong kaso. Kung yun nga, criminal case, ang kapalit at ang parusa pagkamatay o kung may death penalty o habang buhay na pagkakakulong, tuloy-tuloy. Ano pa kaya ito na administratibo lamang? Ibig sabihin, wala itong kulong, wala itong parusang kamatayan. Pagkakatanggal lamang sa pwesto at pagbabawal na humawak na anumang pwesto sa gobyerno. Okay, Mayan. Amor?